Hi everyone! Sa dami na naaksidente sa Marilaki Road, ay nagtataka ang iba kung bakit ginagawa ng mga rider ang makapigil hiningang stunts kahit delikado. Sa video na ito ay tingnan natin kung ano ang nag-uudyok sa mga rider na gawin ang delikadong stunts. Panoorin natin ang video na ito. Ang Marilaki Road ay isang napakagandang lugar upang makalimot sa inyong mga problema at damhin ang napakagandang lugar kung saan napakadaming puno at maliwalas ang hangin. Pero nabalot ang lugar na ito ng isang trahedya at naging dahilan upang bawian ng buhay ang isang rider. Marami ang nagtataka kung bakit ba nila ginagawa ito kahit hindi naman sila kumakarera at wala namang premyo. Ang unang dahilan po ay upang mabidyoan sila ng mga vloggers. Ang lahat ng makikitid na palikong daan ng Marilaki ay pinamumugaran ng mga vloggers. Ang mga vloggers po ay naghihintay ng mga semplang at aksidente. Ang bawat disgrasya at semplang na aabuti ng rider ay katumbas ang isang napakagandang content para sa mga vloggers. Ia-upload ng mga vloggers ang mga video ng disgrasya sa kanilang social media at marami silang followers ang mabibigla sa aksidenteng sinapit ng mga rider. Ang bawat like, shares at comment ng mga followers ng vloggers ang siyang magsisilbing earnings kung saan ay kumikita ang mga vloggers ng limpak-limpak na salapi. Ang sarap ng buhay ng mga vloggers dyan sa Marilaki dahil ang tangi lang nilang gagawin ay pumuwesto sa pinakadelikadong paliko at maghihintay ng aksidente. Ang masama kasi dyan ay kung na-aksidente yung rider ay hindi naman sila bibigyan ng financial support ng mga vloggers. Bagkus ay ang gagawin lang nila ay itatayo ang iyong motor at ikaw na rider ang bahala na magpagawa ng sumemplang mong motor. Pero bakit kahit alam naman ng rider na ang mga vloggers lang ang kumikita ay patuloy pa din nilang ginagawa ang delikadong stunts? Ang dahilan po niyan ay upang sumikat ang mga rider na gumagawa ng delikadong stunts. Kapag po kasi ang mga rider ay nakuhaan ng video ng mga vloggers, ay sobrang nakakapagpataas po ito ng kayabangan ng mga rider. Lalo na kung makikita ng mga kaibigan ng rider yung mga banking at superman stunt na talaga namang napapabilib yung mga kaibigan nila. Kaya nila pinagpapatuloy yung mga stunts na halos sumayad na yung tuhod nila sa kalsada para lang ipakita na astig at ang angas ng ginagawa nila. Ang masama po kasi nito ay may mga motor na hindi naman talaga ginawa para sa mga banking sa kalsada. Tapos susubukan nilang gumawa ng stunts na hindi naman angkop sa motor nila kaya nagkakaroon ng disgrasya. Ang isa pa pong dahilan ng aksidente dyan sa Marilaki ay upang ipagyabang ng mga rider na kaya nila yung mga delikadong stunts. Lalo na kung pinapanood sila ng mga vloggers na panigurado ay kabibiliban ng lahat. Yung mga vloggers kasi ay sila na mismo ang nag-uudyok na gawin ng mga riders ang delikadong stunts. Kumbaga, kung isa kang rider ay parang ipagyabang mo ang sarili mo ay gagawin mo ang delikadong stunts kahit sumobra ka sa iyong limitation. Halimbawa, sa bilis na lang, kadalasan ang limit ko ay 40 to 60 na takbuhan. Pero dahil may nanonood na vloggers, ay iisipin ng mga riders na kailangan nilang magpasikat. Kaya pipigain nila yung silinyador kahit hindi sila sanay para lang maiyabang at makitang maangas sila. Bukod pa po sa mga vloggers, ay ang isa pa pong alagad ng kamatayan dyan ay yung mga kung tawagin ay pitik sa Marilaki. Sila po yung mga rider na may hawak na camera tapos ay kukuha ang kanila ng picture tapos ay i-upload nila sa social media ang mga pictures. Ang masama po kasi noon ay inuudyok ng mga photographer na iyon na gumawa ng isang magandang stunts para maangas ang kuha ng mga rider. Siyempre, kung isa kang rider ay iisipin mo na kailangan yung picture mo ay something na pag nakita ng mga kaibigan mo ay sobrang maangas. Diyan ka ngayon magbabanking ng hindi mo kaya
tapos magpapatakbo ka pa ng mabilis para dagdag angas. Doon nagsisimula ang disgrasya. Dapat yung mga photographer at vloggers na ito ay sila ang nagsasaway sa mga riders na huwag magpatakbo ng mabilis dahil delikado at pwedeng ikamatay nila. Pero para sa larangan ng pagkakaroon ng content ay sa loob ng mga ilang nagdaang taon ay ginawang katasan ng mga content creator ang Marilaki. At kumita sila ng limpak-limpak na salapi kapalit ng mga sumemplang na motor ng mga rider. At ang pinakamasama ay may binawian pa ng buhay. Pero sino nga ba namang vloggers ang pipigil sa mga stunt riders na ito? Kung doon sila kikita ng limpak-limpak na salapi. Sa hirap ng buhay sa Pilipinas ay nanaisin mo pa bang magtrabaho sa kumpanya at sumuweldo ng 16,000 a month na halos kulang pa sa isang buwan? Ang kakulangan sa mapapasukang kumpanya at liit ng sahod sa Pilipinas ang siyang nag-uudyok sa mga vloggers na ito para kahit papano ay magkaroon sila ng ekstrang kita. Kahit kapalit ay buhay ng iba. Ginawa agad ng aksyon lalo na ni Senator Raffy Tulfo at inutos niya na magkaroon ng outpost ng mga pulis at HPG doon sa mga delikadong paliko ng Marilaki. Kapag nakita ng mga pulis na may tumatagilid at bumabangking na motorista ay pinapatabi nila upang i-check ang papeles at tikitan. Sa ganoong paraan ay nawala na ang gumagawa ng delikadong stunts sa mga daan ng Marilaki. Nagpataw din ng katamtamang bilis na 30 km/h sa mga paliko ng Marilaki upang maiwasan din ang mga nagpapatakbo ng sobrang bilis. Naglagay din ng mga pulis ng mga harang upang mapilitang magminor ang mga motorista upang hindi na sila magpatakbo ng mabilis. Dahil sa agarang aksyon ng mga pulis ay natigil na sa ngayon yung mga gumagawa ng mga banking at Superman. Ang nangyari ngayon ay nawalan na ng iko-content ang mga vloggers. Dahil wala nang sumisemplang at wala na nagpapatakbo ng mabilis ay nawalan na ang mga vloggers ng ipapakitang content sa kanilang mga followers. Kaya ngayon, pag pumunta kayo dyan sa Marilaki Road, ay halos wala na kayong makikitang mga vloggers. Iniiwasan na din kasi itong Marilaki Road ng mga riders dahil hindi na din sila pwedeng magpatakbo ng mabilis at maglaro sa kalsada. Ang kalsada ay ginagamit upang makapunta tayo sa ating trabaho, tahanan at magagandang lugar. Hindi po natin dapat gamitin ang kalsada upang paglaruan ng ating mga motor at ilagay sa alanganin ang buhay natin. Aalalahanin po natin na hindi masusuklian ng kasikatan sa social media ang buhay na pinahiram sa atin. Sana ay wag nating gamitin ang pagpapasikat ng iba upang tayo ay kumita ng pera. Bagkus ay sabihin natin sa kanila kung gaano kadelikado ang ginagawa nila. May kasabihan na minsan lang tayo mabuhay sa mundo. Pero hindi ito ang dahilan para sa motor ay paglaruan natin ito. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.